Hindi pa rin nakakapag-move on mga kababayan itong si Tuta sa pagkakasibak sa kanya. At ang sabi niya, ang masakit lamang daw mga kababayan na parte dito sa kanyang pagkakatanggal bilang Senate President ay yung ginawa ni Loren Legarda. Hindi daw talaga niya inaasahan mga kababayan dahil dati-rati kasamahan pa niya daw ng mga kababayan Kabilang pa nga daw yun sa macho block. Katatanging babae na andun sa macho block mga kababayan. Pero subalit datapwat, iniwan daw sila. Kaya gusto daw sampalin mga kababayan ni Soto ang kanyang mukha. Sabi niya, gusto na niya sampalin ang kanyang sarili para daw magising siya mga kababayan sa katotohanan. Pero at least daw mga kababayan, alam na daw niya ngayon ang totoong kulay ni Loren Legarda. Punyeta. Panoorin niyo po ha. Ang pinaka-senior ngayon na nakaupong senador. Pinaka-senior. Diyos ko Lord. Ngayon lang natin napagtanto mga kababayan, no? Hindi pala lahat ng matanda mga kababayan, no, is talagang wais na. Diba, sabi nila, age comes with wisdom. Kabaliktaran ito kay Soto Kung kailan tumanda mga kababayan, tsaka naman parang mayroon ng diferensya. Diba wala man tayo masyadong reklamo kay Soto dati? Ngayon lang mga kababayan, kung kailan papunta na siya sa retirement ng kanyang karir mga kababayan, tsaka pa naman niya sinira. Tama nga ang sabi nila mga kababayan na hindi daw yung totoo. Kung tumanda ka na, magiging wais ka na. Dahil tumatanda rin daw mga kababayan ang mga tanga. Oh, the foolish and the stupid grow old too. Kabilang na siguro dyan si Soto. Sa 20th Congress. Tito Sen, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Kongret. Morning, Cha. Magandang umaga po sa inyo lahat. Do you pose any objections? Kakaiba ito si Soto mga kababayan, no? Dahil ang pinaitim, ang bigote. Ang buhok na natiling puti. Paputi ang buhok, tapos ang bigote yung mga kababayan, pinaitim. Sa title na pinaka-senior ngayon? Pinaka-senior. Hindi po. Mas malala nga tawag sa akin ng media ron sa Senate Ano? Lumot. Pinaglumutan na mga kababayan ng Senator. Ako lang yung sa buong history, ako lang yung nakalima. Tapos ikaw din ang pinakasyunga ngayon. Sa totoo lang, Soto, aksaya ka sa pera ng bayan. Kaya kayo mga butante mag-isip-isip na kayo. Wag na itong gaya nitong sina Soto. Pero duda tayo mga kababayan. Marami nagsabi hindi naman talaga yan nanalo. Sige, i-challenge natin na mag-manual counting tayo. Willing kami magbilang ng boto, Soto, doon talaga sa ballot box, ha? Sabihin mo lang. At nakawalong change ng leadership, ha? Oo, nakawalong change ng leadership. Walo. Cha, go. Yes po, Senator, Cha- SP, former SP, pasensya na nasanay kami. Yeah, it's okay. Wala na yan. Pero nagbabanta siya ng panibagong kudita, mga kababayan. Ang sabi niya, nakailang kudita na kami. Posible din daw, mga kababayan, ang panibagong leadership change na Yes naman. po, Senator, unahin ko na kasi katatapos lang namin makausap si Senator Bato. Okay na daw po kayo sa ngayon, pero tama no, may resolution po kayo na inihain kasama yung ilang minority members. So, napasurrender rin si urging Bato. Senator Bato Kasi, na sorte? sumuko na. Kung ikaw ang i-urge sumuko ka dahil sa ginawa ninyo kay Pepsi Paloma, kung ginawa man ninyo, susuko ka ba? Na sa tingin mo, sa sarili mo, hindi yan totoo? Susuko ka ba kung pagbibintangan ka kay Pepsi Paloma? Yan ha. Kung pagbibintangan ka lang, susuko ka. Nagagalit nga kayo. Naging violente nga kayo. Hindi nyo nga pinalabas yung pelikula pa lang yun? Tapos si Bato, gusto nyo pasukuin? Gusto ko lang po malaman bakit ito po ang inyong posisyon, iba siyempre sa members ng majority. Hindi, ang amin is to surrender and seek judicial remedy sa court dito. Kasi yun naman ang sinasabi niya Saan siya sa mag-surrender? Tuta. Isipin mo, saan mag-surrender? Sa local court, walang warrant of arrest si Bato. Mag-surrender siya doon sa ICC para maging moot na mga kababayan kung ano man ang pagdedesisyonan dito sa Pilipinas. Stupid. At sinasabi rin nila, ang isa sa mga dahilan kasi doon, sapagkat ang sinasabi dito sa Republic Act 98, Wow, 51, Republic pinasa Act, namin Republic yun, Act. if I'm not, Yan na naman mga kababayan ang kanilang pinaghuhugutan. Na maliwanag naman doon mga kababayan na dapat dumaan sa korte. wrong with the number.
The government may yung ginamit na word na pagka mayroong international court or may international Oo nga, May, pero dapat dumaan ka sa korte, hindi yung basta-basta damputin mo na lang. Dahil unang-una mga kababayan, kaya dapat dumaan sa korte para i-clear na wala siyang kaso dito. Paano kung si Marcos gaganyanin mga kababayan na example, no? Ang laki ng pananagutan niya dito sa Pilipinas. Dito, habang buhay na pagkakabilanggo ang kanyang sentensya. Tapos, mayroong mag-file sa kanya sa ibang bansa mga kababayan na ang sentensya lang is 2 years o 1 year lang o months lang. Tapos, sabihin ng ibang bansa, o daputin niya si Marcos dahil mayroon niyang kaso dito. O para ng mga kababayan, naka-escape na siya. Kaya dapat idaan sa korte para timbangin ng korte mga kababayan kung worth it ba yung na yan. Ang gusto nila mga kababayan, diretso na. Itapon sa ICC kagaya ni Tatay Digong. issue. Mm. Ang isang Pilipino, the government may either submit him or extradite or sa local Sige, court. magbenta ng So law, you can kaya dito muna sa local courts kung gusto niya dahil yun na sinasabi niya. Yan nga ang sabi niya eh. At bakit siya ikukulong dito? Wala nga siyang warrant of arrest dito. Sinasabi niya na hindi na susurrender. Ngayon, pinakamaganda kasi, pareho nung ginawa ni Senator Trillanes saka ni Senator De Lima. O dahil local court yun. Under the Philippine law. Actually, ganun din si Senator Enrile. Maiksi lang yung Si Lacson, how about yung amigo mo na tumakas? dyan, ibang kwento yan. But nevertheless, ang importante Tumakas kasi, si Lacson. parang hindi naman hostage yung Senate. At siyempre, yung umiiral kasi kay Senator Trillanes noon at saka Senator De Lima, Hoy, ungas. Kaya nandyan yan si Bato dahil kay Bangag. Tingnan yung ginawa niya kay Tatay Digong. Tinatapon agad mga kababayan, di ba? No choice si Bato. umiiral sa kanila yung mahal nila yung Senado. Ayaw nila na maipit ng maipit because of dahil nandun sila. Paano yan? 5 lang katulad kayo. yan, kahapon at saka nung isang araw, ang daming maguluro sa labas. Hindi mo alam kung pro Duterte sila o pro Bato sila or Una, pro Duterte andun, pero ngayon mga kababayan, mayroon ng mga makakaliwa na gusto na nilang arastuhan doon si Bato. pro-impeachment naman sila. Tapos ang pagkakaalam ko, merong napakalaking rally today doon. Napakalaki, mas marami pa ang pulis. Medyo The same people mga kababayan, yung mga makakaliwa na mga bayaran. inconvenient na sa mga senador at saka inconvenient sa mga empleyado namin. Di bali kami mga senador sanay naman kami sa ganun Pero yung mga kawawa naman yung mga empleyado ng Senado, ay ilang libo yun na nahihirapan din Si Marcos, paalisin mo. Kaya nangyayari yan dahil din kay Bangag na principal mo, Soto. Hirap na hirap sa mga nangyayari. Tapos may mga bantay pa ron, may mga pulis, may kung ano-ano. Hindi, Ikaw nga dapat tulihin, Soto, dahil the environment is not conducive for work legislation, lalo na mayroong impeachment na darating. Paano natin? Ngayon sana, Ngayon sana yun, i-port with the Soto, mga kababayan. Buti nga sa'yo, ungas. Haharapin basta-basta yun. Oo. Kayo, Senator, matagal na po kayo dyan. Kayo na rin nagsabi nun kanina. Diyan na siya, tumanda at tumanga. Opinion ninyo, pwede ba talaga maging safe haven ni Bato ang Senado? Considering na ang dami nang nag-raise ng As long as pagbotohan yan, mga kababayan, pwede. argument na yung mga kaso na nakahain sa ICC ay more than 6 years na. Dapat po ba sa Senado siya or the custody should be with... Kayo, wag na kayong, bulag-bulagan sila, mga kababayan, dyan sa reality na hindi naman yan, wala na nga tayo sa jurisdiction ng ICC. So, hindi nila makokompel, mga kababayan, ang Pilipinas at ang korte natin na maniwala dyan sa kanilang bogus, mga kababayan, na mga warrant. Saan po ba talaga? Hindi nga alam, Kung ang tama kayo kasi ang batas at maliwanag isang article sa Constitution yun. Kung below 6 years ang imprisonment ng Dito sa Pilipinas na law. kaso, then ang isang senador hindi pwedeng arestuhin when Congress is in session. Yun. Nami-misinterpret ng iba ang iniisip ng iba pagka nasa Senado hindi na pwedeng hulihin. Kasi one time or another, Ikaw dapat ang hulihin nga kung mapatunayan kasabwat ka talaga dahil kidnapping yung may mga sabi kaming ganun kami mga leader ng Senate kahit na nung panahon ni Senator Trillanes o ni Senator De Lima, sinasabi ko nga na hindi pwedeng galamin dito yun. Ano ba yung problema? Ano ba yung ganun yung ganun yung mga naging
kasabihan ng mga leaders doon. So na-misinterpret siguro ng ating mga kasama rin namin na pwede ka doon. Hoy, excuse me. Hoy, tuta. Hindi naman ang batas ang tinatakasan ni Bato, kundi yung bangag, yung posibleng pagkidnap sa kanya, pagpapadala sa dahig, mga kababayan, na wala ka nang magagawa kapag napadala ka na doon. As good as goodbye. Oh. Na all the time pwede ka doon. Kaya pinakamaganda nga yung suggestion nito, nag-bring up naman nito sa amin si Senator Padala nyo sa ICC. Pangilinan naisip niya na di ba dapat mas maganda mag-submit siya sa courts dito sa Pilipinas Nag-submit na nga, ando na sa Korte Suprema. para yun ang gusto niya sa court sa Pilipinas siya. Tapos, paano masisiguro ni Bato na hindi siya kikidnapin ng bangag, na hinabol na nga ninyo? Kasabwat pa nga, ikaw nga, alam mo nga, sa'yo may basbas daw ni Soto, mga kababayan, di ba? Di mabuti dito. Total, meron nakapending sa Supreme Court. Tapos ngayon, merong subpoena sa kanya yung CIDG. So, mas magandang Nung wala si Bato, mga kababayan, panay hanap nila, no? harapin niya yun. Medyo mabawasan yung kangay tinik sa tagiliran ng Senado. Wow, ikaw nga ang tinik. Basura ka nga. Issue. Hindi na marami. Pero, again, yun yung mga suggestion lamang. Oo, At so- hindi lang na ipatasa sa kanya yun. Yes po. Tama ba pagkakaintindi ko? In short, Senator, hindi talaga pwede na magstay si Senator Bato Hindi siya ang magde-decide. Desisyon yan ng majority ng mga senador. Not only you, Soto. sa Senado. Well, yes, officially hindi talaga pwede. Ikaw lang din ang nagsabi. Kaya lang tinotolerate na ng Senate yun. Sige po. Until ika nga Congress is in session. Pero napakahirap. Hindi nga talaga po kasi pwede. Bakit? Sa'yo ba yung Senado? Kung baka sabing hindi pwede. Sa'yo ba yan? Kailangan na below 6 years in imprisonment yung kaso na. Sa Pilipinas nga, ayaw din nilang sampahan ng kaso dito, mga kababayan, dahil hindi na yan mapapadala sa ICC. Dahil ang dapat ipadala sa ICC yung walang pending case. Hindi ka pwedeng arrestuhin. Yung in session. Ngayon, dalawa interpretation ng in session. Itong mga reporter na to, mga kababayan, ng bulag-bulagan din, no? Talagang pikit mata din sila, mga kababayan, sa isang importanteng factor sana sa kasong ito ni Bato, mga kababayan. Na yan pinagsasabi nilang 6 years, hindi naman yan applicable sa 6 years na ICC na kaso. Sa Pilipinas lang yang sinasabing yung 6 years na ganyan. Yung in session ba kami sa session hall? Or Congress is in the first regular session of the 20th Congress? Ayan na naman ng mga interpretasyon na, mga kababayan. Supreme Court nga, ayaw mong sundin. O pa nga ang dinasabi nun. Ibig sabihin nun, kung if we're going to stretch it, yung doon sa pangalawang sinasabi ko, ang ibig sabihin niyan, hanggang June 4 of 2026, in session kami. In other words, after June 4, kung ganun ang interpretasyon, we're no longer in session. But then again, the crime is not punishable for 6 years below. Paulit-ulit na naman ito, no? Panluloko na itong ginagawa nila, mga kababayan. False Crime narratives. is punishable by life imprisonment. So, di ba? Kaya Diba pa? talagang hindi ko rin masisisi yung mga kasama namin. At, Kasama ninyo 5 lang kayo. 5 lang kayo. Ito, kahit nagurang na to, mga kababayan, dapat pa rin ito? Dapat panagutin pa rin itong hudas na to. Di ba nakatanggap din ito ng maleta, sabi ng 18 Marines? Sana bitay ito, no? Ibalik ang parusang bitay, mga kababayan. yung grupo na tinatawag na minority ngayon, na sabihin na lang na secret arrest sa local courts at alisin mo yung tinik ng Senado. Tinik pa! Ikaw nga ang basura! Tawag niya kay Bato, mga kababayan, tinik ng Senado. Oo. In other words, Tito Sen, Tito Sen, no? Kapag Papalayasin niya! hindi ito maresolba ng Supreme Court ang kanilang petisyon, hanggat walang Yan ang gusto natin, mga kababayan, i-resolve na to once and for all, dahil ang
petisyon ni Tatay Digong, mga kababayan, hindi pa rin nire-resolba ng Senado hanggang ngayon. Ay, ng Judicial Kongreso hanggang relief ngayon. na nakukuha si Senator Bato, kapag umabot ang sa Sinedie ito, the more wala na kayong rason pa para siya ay kanlungin. Correct yung sinabi mong the more. Damor. Wala kaming karapatan. Sige, kami payag kami dyan. Mas gusto namin yan para makapag-decide ng Supreme Court sa usaping ito, mga kababayan. Dahil maliwanag na yung ginawa nila kay Tatay Digong. Kung kakatik ang Supreme Court dito kay mga bangag, wala na, disgrasya na. Goodbye Philippines na. So tama, Tito Sen, kung after June 4 natapos yung session, pwede na siyang hainan ng arrest warrant ng NBI? For what? Wala siyang kaso sa Pilipinas nga eh. Sorry again, pakiulit. So after po nung session nyo, Bakit dyan kayo nagtatanong? June 4 onward, sabihin About sa legalities, mga kababayan, hindi nga sumusunod yan sa legalities. natin June 5, pwede nang kuhanin si Senator Bato ng NBI. Pwede. Dahil wala kaming session. Pwede pa. Oo, kumbaga wala. Kung sasandal ka doon sa constitutional pangalawa. provision na, Correct. di ba? Kung Wow, correct pa. ka doon sa second interpretation or second Yes, view. opo. Pero kasi Upo-upo din tong mga gunggong na to, yung no? first view is pareho nung nangyari kay Senator Enrile. Hindi pina-surrender ni Senator Salonga si Senator Enrile. Iba ngayon kay Enrile. Ito kay Bato ngayon, mga kababayan, hindi naman proteksyon na tinatakasan niya ang pananagutan. Proteksyon ito laban kay Marcos na ipapakidnap siya, mga kababayan. Oh, yan yun. Ginagawa ng gobyernong bangag, mga kababayan. Dahil kinukuha siya ng Department of Justice noon at kasama si Fred Lim. Ito no, they are comparing apples to oranges, mga kababayan. As NBI, kinukuha si Manu Diani during session. Yes, opo. As in Kaya the plenary session. Wow, O yes, kaya yes, sa pinigil, din. plenary session. Okay. Pinapasok doon. Yun ang bawal. So, yun yung unang interpretasyon na bawal doon. So, kaya si Senator Salonga pinigil. At si Senator Enrile naman ang ginawa, pagkatapos ng session, sumama. Patapusin mo na yan, ano? Opo. Okay, sige. So, Tito Sen, Tuta, sa Sen. sitwasyon ngayon, natanong ko kanina kay Senator Bato that you're putting the institution in a very bad light, no, sa pananaw ng iba. Alright? Sa ngayon po, sir, ano ang inyo pong suggestion sa executive, kung meron man, para ho ma-resolve itong standoff na ito? It's a stand... Ang suggestion sa executive, wag niyang kidnapin si Bato. Kaya lang naman nagkakaganyan yan, mga kababayan, dahil yung ginawa nila kay Tatay Digong, hindi na nila madideny. Kinidnap nila si Tatay Digong Duterte. Tofe. Seek redress in the courts. Dahil ang sinasabi naman niya, sinasabi ng mga abogado niya, kung sa local courts daw, siya susurrender. Kaya yun ang sinasabi ng resolution natin. Kaya nga dalhin nyo sa korte eh. So meaning, kung pumunta na ang executive... Hindi si Bato nga, mga kababayan. Una niyan, ang gobyerno. Aminin muna niya na makikipag-cooperate siya. Dahil yan ang first step, mga kababayan eh. At once na maamin na nila, mga kababayan, dalhin ko to sa korte. Let the court decide kung pwede ba talagang ipatapon si Bato doon. Kung sasabihin ng korte, oo, dyan pa, mga kababayan, may karapatan na dakpin si Bato. Hindi yung, ipatapon na natin, dalhin na natin sa The Hague, Netherlands. Wala na, kinalimutan na ang dito, mga kababayan. Proseso sa korte sa Pilipinas. Gusto nilang mabitag si Bato dyan, mga kababayan, sa kanilang patibong eh. Wag na kami nga, Soto. Nagunggungan niya Ang sa'yo. DOJ, kung saan po under ng NBI, sa local court para makahingi ng arrest warrant relevant sa ICC arrest warrant. Oo, yan. Correct. Humingi muna kayo. Ngayon, mga kababayan, bakit nila aarestuin na hindi pa sila nakahingi? Correct ka dyan. Correct. That is one way of doing it. Or, Bakit sana apurahin ng Supreme Court yung decision. Then bakit pinayagan mo nga ang NBI na pumunta doon? Si Batibag, mga kababayan, sabi niya na arestuhin talaga nila. So kidnapping na naman yun. Nilaro sa petition na pinail doon. Opo. Either of the two. Opo. Okay, pero meantime ngayon, sa nangyayaring ito, ano po ang inyong damdamin doon sa image ngayon na nililikha nitong change of leadership? Yung image, masaya tayo, mga kababayan, dahil sa wakas palitan na abogado, Cayetano, matalino, hindi kagaya na ito Itbulaga, mga kababayan. Itong pagkalo kay Senator Bato, sa ngayon, I'm sure you're very much aware of the public sentiment and perception. Natatawa na. Kasi Tuwang-tuwa. hindi natin maiiwasan. We are Kami, celebrating. Naisip din namin yun. Ako mismo,
at yung mga kababayan natin naiisip na kailangan kanlungin sapagkat pag umalis, 12 lang sila. Ayun lang. Oh, yan. Yan mga kababayan ang gusto nila. Gusto ma-eliminate mga kababayan si Bato para kukulangin. O sige, mawala si Bato, 12 lang sila. 11 lang kayo din. 9 nga lang kayo. Abstain ang dalawa. Likewise to you. Ang ibig sabihin nun ay napakadaling magpalit na uli ng leadership. Sige, subukan mo. Sa ngayon lang, totoo niya, napakadali eh. Ika nga eh, kami naman kasi, ang importante sa amin, Sige, makapagsama. dalian mo. Gawin mo na. Baka mamaya pag nagkagulong ka niyan, itong impeachment, maabala na naman. Yun ang ayaw namin eh. Yun ang ayaw namin na abala. Oh, ngayon nga sana. Kaya we will object to it. Grabe, no? Excited na excited si Soto mga kababayan dahil siya na ang mga vice president. Ay, hindi na pala siya. So, paano na yan? Hindi ka na Senate President. Hindi na ikaw ang mag-vice. Oh, tuta. Disgrasya ka na. That will delay the impeachment eh. Trabaho namin yun eh. Oras na. Kaya pala malungkot ito, no? Dahil hindi na siya ang vice president mga kababayan. Dahil nag-speculate na siya na, baka ako ang mag-vice president kung ano na si Sara dahil Senate President ang next eh. Sinabit sa amin ng House yun, nasa Constitution yun. Hindi ka kumilos, unconstitutional na yan. Opo. Ito lang sa amin eh, kung tutusin eh. Kaya ako eh, nung nakipag... Atata talaga siya mga kababayan, no? Hindi naman ibig sabihin na hindi pa inaksyonan, hindi na kumilos. Forthwith nga mga kababayan, ang sabi ay reasonable time. Hindi naman ora mismo na kagaya sabi mo bukas agad na. Ngayon agad, Wednesday. Oh, sana umpisa na daw. Usap sa akin, ay pero warrant to pares daw si Bato. Sabi ko din mag-coordinate kayo sa USAA. Alam nila yung rules dito sa Senado eh. Ayan. Kasabwat ka pala. Ungas ka. Sabi ko, kasi ayoko ma-charge ako ng obstruction of justice. Wow, obstruction of justice. Diba? Yun ang, Ang sabihin mo, gusto mo talagang ma-prevent ang pagpasok ni Bato para hindi ka matanggal. Ungas. Yun ang katapat nun. Siya, hindi ko naman alam na that day, hindi ko naman alam na biglang sisipot pala si... Lokohin mo. Alam nga ni Trillanes. Natitiktikan na nila yan mga kababayan. Alam nilang papasok si Bato dahil usap-usapan na yan mga kababayan na makukumpleto na ngayon. Meaning, pupunta si Bato. Pautot mo pa, Soto. Bakit pumayag ka na alas 2? Pwede naman kung talagang ang purpose niyo ay paaresto lang si Bato. Pwede naman after ng session. Pero talaga, pinirvent nila mga kababayan. Senator De La Rosa, after 7 years of absence, 7 months 7 years, wow! of absence. Si si Lacson, 16 months. 16 months ba yun? Basta more than that. More than kay Bato. Ano naman mag-aakala nun? Wala naman sila sinasabi sa amin na... Pero Lokohin mo ungas mo. Alam nga ni Trillanes na nandyan. pala silang ganong strategy. Ito mga palusot ng mga kababayan. Kailan kayo inabisuhan, Tito Sen, na meron na talagang live ICC warrant si Senator Bato? Kailan nyo nalaman? Nung mga bandang alas 2 ng hapon. Liars. Kailan? Yung araw na yun. Monday? Monday, yeah. Hindi. Monday. Nung tanghali, nakausap ko Walang aamin yan mga kababayan. Hindi rin yan aamin. Palusot na ito. Sinungaling nga ito yung NBI representative. Sinabi lang nila may warrant to pares si Bato. I thought it was merely informational. Being the Senate President, sinasabi sa akin na I isa sa thought mga merely senador informational, natin, tapos- merong warrant to pares ng ICC. Ngayon, Natitiktikan na nila na may active na kudita. Ibig sabihin, pupunta talaga si Bato dyan. yung nga palang warrant to pares na yun, content, mabuti nabanggit natin. Sapagkat may misconception doon Si Secretary Remulla nga na misconceive nung na misinterpret niya Kasi ang unang sinabi ng ICC, we have no public warrant. Kasabwat din ng ICC Deny mga kababayan. And then, meron pala. Ang ibang intindi ng Pilipino at saka ng ibang bansa sa mga wording ng ICC. Iglesia, wag mong idama yung iglesia. Kasi ang ibig nila sabihin ng there is no public warrant, ang intindi kagad ng mga iba, wala palang warrant Hindi. May private Kayo lang din ang nagbalita niyan Yan ang pagbalita nyo warrant. Hindi naman sinabi public warrant. No warrant mga kababayan. Sa totoo lang, sa mga news. Hindi naman sinabing no public warrant.
kundi no warrant lang. Iba yung tawag pala nila doon. Ay, ibig sabihin nila, yung no public warrant, Kasalanan hindi nila yan na pinapaalam sa publiko. Okay. Opo. Yun. O talagang dineliberately mga kababayan ganyan para manin lang. Yun, pero meron. November pa. Noong November pa. Ganun pala yun. Kaya Kabayo dami itong mukha ni Soto, misinterpret no? nung una eh. Opo. Eh ako naman, nung sinabi sa akin may ganun, naintindihan ko. Nung sinabi sa akin na nung tanghali, bandang tanghali na meron daw. So, ano ba sa akin yun? Eh, di ba, wala ka namang sipato doon. Kaya lang, yung nga ba, bigla magkakaroon pala ng ganong strategy. Opo. So, Tito Sen, Tuta kasi Sen! hindi nasabi ng Tuta! NBI, hindi naman kami pupunta dyan ng walang koordinasyon, di ba? Per Oo. respeto ika niya Nag-coordinate yan mga kababayan. Walang aamin dyan. sa institusyon, no? Yun sabi sa amin ni Ginoong Matibag. So, Senator, Bagoong Pilipinas na nga yan eh. noong mga pasado 2:00, an hour before the session, inabisuhan kayo and you said mag-coordinate nga dito sa Coordinate sa USA. sa USAA. Sabi ko, oo. Opo. At that time, wala kayong kamuang-muang, hindi nyo alam Walang kamuang-muang. Buang-buang. na naandun na pala si Senador Bato. Buang-buang ka dyan. At merong coup na mangyayari. Although may marang ugong-ugong na, wala kayong kaalam-alam that they have the numbers. No, we did because yung mga kasama ko, sila Mick Zubiri, sila Pero Sherwin natitiktiktan nga nila na posibleng pupunta talaga si Bato. Kaya nag-antabay na mga kababayan. at saka yung mga ibang kagrupo namin. Kausap naman yung ibang mga member ng Senado, wala sila sinasabi. Kinakaila nila eh. Kaya wala naman kaming iniintinding ganun. Kampante kami na wala namang gulo mangyayari nung araw na yun. Pero nangyari Ikaw na. lang ano, ha? naggugulo. Nangyari nga. Opo, nangyari nga. And then, Senator Lauren Legarda, Sir, Tito Sen, panahon pa ng FPJ campaign, siya ang kandidato as Vice President. Kayo na po ang campaign manager yan. So, ang lalim ang pinagsamahan Ayan. ninyo. Ang sinasabi ni Senator, Napakalalim. I know, right? Ang sinasabi po ni Senator Ping, niha-niho ni 1 second before the 3 p.m. Nabulaga daw sila, nabulaga. session, hindi man lang ho nagpaalam sa inyo. Ano pong damdamin niyo doon? Ito na yung sinasabi natin mga kababayan. Wait, nagulat ako. Nagulat, nabulaga I ako. was talagang, I cannot say pleasantly surprised. I was almost shocked. Shock! Bulaga na, bulaga ka? Parang gano'n eh. Parang ang mahirap paniwalaan. Ang hirap paniwalaan. Kumbaga sa nanonood ka ng kung ano man drama, biglang Ayan na naman. Artista talaga, no? Komedyante na, no? Ganyan, ang bababaw ng kanyang mga analogy, May mga kababayan, no? istorya. Nanood ka ng, drama? iba pala yung culprit. Iba ang culprit. Parang gusto mong sampalin yung sarili mo at Sampalin! Uy, tuta, pakilakas. Kung gusto mo sampalin ang mukha mo, pakilakasan. O kung gusto mo lang ha, kami na ang sasampal sa'yo. Uy, gumising ka. Mali pala. Hoy, gising! Masakit. Masakit! Hindi rin sa akin. Baga sa hindi naman. Hindi naman, pero naiiyak na mga kababayan. Parang sinampal na nga daw mukha. Hindi naman ganun ang feeling ko. Kaya akin lang is parang at least alam ko na kulay mo. Alam ko na kulay mo. O ikaw, alam na din namin ang kulay mo, Soto. Bangag na kulay ka. Kabangagan. Delicious. Parang Bagoong Pilipinas ka. ganun lang. Hindi naman ako hindi naman sabihin masama ang loob. Hindi daw, tapos parang nagmamaktol mga kababayan. Ganun. You know. You know? Kasi pwedeng babalik ka rin. Umaasa silang bumalik si Soto mga kababayan. Naamoy natin dito si Ted Filon mga kababayan na talagang doon niya nakakatig mga kababayan. Pakunwari lang niya na fair. Pwede rin. Pero may mga kasama kasi kaming pag nag-uusap kami, hindi ko na sasabihin kung sino. Ayaw nila ng ganun eh. Nung binabanggit yan, napapagbanggit na nung isang araw yan eh. Kahapon na tayo. Siyam lang kayo eh. Isa, dalawa sa mga sinasabi sa amin. Mga si ganyan, si ganun. Bumaliktad yan. Madulas yan. Huwag na. Mga ganun. Kasi yung mga kasama namin, lalo na yung mga tulpo. Ay, nako. Lalo pa yan. Buti nga hindi nanalo yung isang tulpo mga kababayan na
Grabe. Parang solid na solid sana ang mga tulpo dyan mga kababayan sa botohan. Ngayon, hindi man lang nagsasalita mga tulpo mga kababayan dahil ang sabi nila, wala namang issue ng kabit-kabit daw mga kababayan ng mag-asawa eh. Kaya tahimik ang mga tulpo. Matitibay ang dibdib eh. Ay, matitibay ang dibdib. Hindi kaya. Puro hindi mga- kaya ang pressure rin eh. Ayan, yung Puro isa sa mga amin doon, hudas. na members ng minority. Maleta yan. din Puro- si no, Erwin. Ano yan? Puro matibay yan. At saka Matibag. Talagang sumusunod sa konstitusyon yan. Diyos ko Lord, ikaw nga hindi. Pati yung dalawang independent ngayon. Yung Ay, nag-independent lang yun sapagkat kasama namin yun. In short, iniwan ka na. Nakalista ng kasama namin yun. Mm. Nag-abstain lang. Tinawag lang ng independent na secretariat dahil Opo. nag-abstain. Opo. Pero may dahilan yung pag-abstain nila eh. Pero iniwan ka na rin. Wala na rin loyalty sa'yo. Si JB, kaya nag-abstain kasi kinukuha siyang majority leader eh. Hindi siya Di majority na rin siya. hindi siya pumayag, tumanggi siya, nahihiya naman siya na Opo. parang, Opo. diba? So, nag-abstain na lang siya. Opo. Si, Alusot pa. si Mix naman, Tanggapin mo na pagkatalo mo. alam naman natin yun eh. Si Mix is Traidor yan ng Mindanao mga kababayan. Alam na natin ang ano yan ni Mig Zubiri. from Mindanao. Opo. So, Taga Mindanao, wag nyo nang iboto yan si he would Zubiri. not want to be painted Painted. differently. Well, anyway, kanina po sa aming panayam kay Senator Bato, no, I asked him about yung kanyang binanggit na dahilan kung ba't siya biglang sumipot, no? Ano daw? Isa na to pa. Interested. Alam mo na, yung pagkasibak mo. Yung number 2 reason is desire to change the leadership in the Senate. And when I asked him, yung desire na yan, bakit? Ano bang problema? Dahil, grabe ng pambababoy ni na Soto mga kababayan lalong-lalo na dyan sa flood control na hearing mga kababayan. Binabara. Binanggit niya specifically yung Blue Ribbon Committee na mukha daw pong merong pagtatakip. Magic. Mga ganun po, no? Na hindi daw po talaga para sa katotohanan. Na mukha daw pong, etc. So, kayo po, ano po ang inyong take ho doon sa kanyang sinasabi na talagang doon kami sa Blue Ribbon Committee chairmanship? Gusto namin makuha yun eh. Yan po sabi niya. Baliktad ang narinig ko sa ibang kasama namin ha. Hindi siya pagtatakip. Baliktad na masyadong binubulat-lat. Nakadadama yung mga kasama namin. Baliktad pa daw. Kung nagbulutlat man Soto, bakit wala na kayong hearing ngayon? Bakit wala na kayong Baliktad. hearing? Wag ka, maniwala ka naman, Ted Pailon. Kung maniwala ka dyan, ulol ka rin. Hindi tama yun. Hindi ako pwedeng sumang-ayon doon. Pagtatakip sino? Sino pagtatakpan? Kayo, ang yung mga amo, mga Marcos, at saka Tambaluslos. Kung ano yung lumabas doon sa mga narrative at saka yun ang tumatakbo. Ito, partial committee report ng ito. Hindi pa ito yung full. Partial lang para may progress Tuta. Bakit hindi nyo tinuloy? report ng Senado. Ayaw pumirma nung iba. Dahil parang drawing yan mga kababayan na nag-drawing ka ng walang ulo tapos papipirmahan mo na natapos. Hindi mo nga alam kung sino yan din-drawing. Yan Sino ang may paglalarawan ni pinagtatakpan? Senator Marcoleta. Imposible si Senator Lacson o yung Blue Ribbon Committee. Kayo. Babuking na ni Senator Marcoleta mga kababayan na beneficiary sila sa flood control na fund dahil nakalista doon senatoriables of the Bagoong Pilipinas. Sila. Baliktad yung sinasabi niya yun. Ako, dahilan lang yun. Walang ang dahilan aminan. Siguro, ang dahilan, kung gano'n sinasabi nila, ang dahilan, therefore, may tatamaan doon sa mga kasama namin. Eto na lang Lacson, Soto. Bakit hindi nyo tinuloy? Kung talagang pananagutan ang inyong aim. Ang dami nyo pang palusot. Kesyo, mga kababayan, nagtitipid ng kuryente dahil may krisis sa langis. Kaya kailangan, wag si Senator Lacson ang chairman. And the only way to remove Senator Lacson as chairman is to remove me as Senate President. Likewise sa ginawa ninyo kay Marcoleta. Yan ang yan. Kung ganyan ang dahilan nila, kung yan ang dahilan nila, yun ang counter na sinasabi ko, which is more Walang truthful, naniniwala sa'yo, Tuta. more accurate. Kawawa Basta ka naman. sinasabi na may pinagtatakpan. Sino pinagtatakpan? Si Martin, may sabit ng... Si Martin, bangag. At saka ikaw mismo, tumanggap ka ng maleta. Sabi ng 18 Marines. Ayun Sino pinagtatakpan? Marcos! Sino? Sabihin mo na, Baka Marcos! inisip nila kasi, mga tagalabas ang tawag, Ay, di mabanggit mga kababayan. di ba? Inexplica na ni Senator Lacson noon pa
Ikaw Opo, nga, Lord, nakatanga Lord, ba? pahabol na. Wala na. Kababuyan na to mga kababayan. Ano masasabi dito? Post your comments below.